Reincarnation ng businesswoman sa school. Kabanata 166. Nakaon si Leng Xiaoteng, at nakaramdam ng sekswal na pananabik ngayon. Kailangan niya ng malamig na paliguan kaagad. Bago ito napagtanto ni Guning, binitawan siya ni Leng Xiaoteng at nagsimulang tumakbo palayo. Hindi na niya kailangang ipaliwanag kung bakla ba siya o hindi, dahil pinatunayan ng kanyang reaksyon ang lahat. Kasabay nito, sa wakas ay napagtanto ni Guning ang nangyari. Tumakbo siya palabas ng Fenghua Luxury Mansion at nagmamadaling pumunta sa kanyang paaralan. Nasa lalamunan niya ngayon ang puso niya. Nakaramdam siya ng hiya at pagkasabik, at patuloy na sinisisi si Leng Xiaoteng sa kanyang puso. Kung hindi niya ito kinatok, hindi ito mangyayari, ngunit hindi talaga kasalanan ni Leng Xiaoteng. Kung hindi siya tumigil ng biglaan, hindi sana siya kakatok ni Leng Xiaoteng. Hindi niya rin ginustong mangyari iyon. Nang makarating si Guning sa paaralan, halos kalmado na niya ang sarili. Pumunta siya sa football field. Nandoon din si Yu Mixi. Nagtanong si Guning, "Mixi, gising na ba ang nanay mo?" Medyo namutla si Yu Mixi, ngunit nakasimangot. "Nagising ang nanay ko bandang 12 p.m. Ang sabi ng doktor ay gumaling ng husto ang aking ina. Makakalabas na siya ng ospital pagkatapos ng 1 linggo. Masyado akong masaya na maalala na magpadala ng mensahe sa aming WeChat group para ibahagi ang magandang balita sa inyong lahat. Ang unang pagkakataon ng pagiging available ng kabanatang ito ay Nanji. Ari sa N0V3L, Bin. Mabuti naman, at masaya akong marinig din ito," sabi ni Guning. "Ningning, sinabi ko sa tatay ko ang pinag-usapan natin, sinusuportahan din ako ng tatay ko na mag-aral ng mabuti at tulungan ka sa hinaharap," sabi ni Yu Mixi. "Malaki. Huwag mo akong pababayaan," pagpapalakas ng loob ni Guning sa kanya. "Ayoko." Si Yu Mixi ay puno ng pag-asa ngayon. Nangako siya na hinding-hindi niya bibigwin si Guning. "Anong pinag-uusapan niyo?" Napansin ni Chu Peihan, na nakatayo sa hindi kalayuan, na may pinag-uusapan sila, ngunit hindi ito narinig ng malinaw. Agad siyang lumapit sa kanila. "Pinag-uusapan natin na malapit na ang kaarawan ng isang tao. Anong mga regalo ang dapat nating ipadala?" Nagkunwari si Guning na parang nag-iisip. Gusto niyang ilihim sa pagitan nila ni Yu Mixi sa ngayon. "May birthday. WHO." Natuwa kaagad si Chu Peihan. Ang ibig sabihin ng mga kaarawan ay malapit na rin ang isang party. Kaninong birthday? Lumapit din si Howran at ang mga lalaki. Kung birthday ng kaibigan nila, syempre dapat ipagdiwang nila ito. Mga ad ng pub future. Inilibot ni Guning ang kanyang mga mata, nakatingin kay Chu Peihan. Sa tingin ko ang sagot ay medyo malinaw. Napatulala si Chu Peihan sa 1 segundo bago niya napagtanto na kalahating buwan na lang ang kanyang kaarawan. Nakalimutan niya ang sarili niyang kaarawan. Medyo napahiya si Chu Peihan, ngunit natuwa siya sa sumunod na segundo. "Haha. Kalahating buwan na lang ang kaarawan ko. Paano ko makakalimutan yon? Boss, paano mo nalaman? Parang hindi ko nasabi sa'yo yon." Nagtataka si Chu Peihan. "Hindi mo sinabi sa akin, pero nakita ko. Noong nagpunta tayo para magparehistro para sa isang silid noong nakaraang pagkakataon, napansin ko ang iyong ID card," sabi ni Guning. "Ano?" Nang marinig iyon, hindi lamang si Chu Peihan, kundi ang iba pa ay nagulat din. Napakagandang alaala ni Guning. Gayunpaman, sa kanilang mga mata, si Guning ay isang diyosa, kaya unti-unti nilang nasanay na alamin ang tungkol sa kanyang hindi pangkaraniwang kakayahan. "Boss, hindi ka panipaniwala. Dapat kong anyayahan kayong lahat na magkaroon ng isang marangyang pagkain at gumawa ng isang mahusay na salo-salo. Kung tungkol sa mga regalo, wala akong pakialam," sabi ni Chu Peihan. "Well, I was considering preparing a valuable gift for you, but since you said so, I'm fine with that. Makakatipid ako ng maraming pera," sabi ni Guning. Nang marinig iyon, hindi manatiling kalmado si Chu Peihan. She argued at once, "Boss, sinasabi ko lang yan. Please wag mong seryosohin.
Nagtawanan ang lahat. Sa Fenghua Luxury Mansion, si Leng Xiaoteng ay nakaupo sa sofa na nag-iisip, pagkatapos ng malamig na paliguan sa lugar ni Xu Jinchen. Dahil sa kanyang hindi inaasahang pisyolohikal na tugon, lalo siyang naging malinaw tungkol sa kanyang nararamdaman kay Guning. Kailanman ay hindi siya nagmahal ng babae. Kaya hindi siya sigurado kung nahulog nga ba siya kay Guning, ngunit sigurado siyang nadismaya siyang makita itong hindi masaya, kaya hinayaan pa niyang itago nito ang baril, na ilegal. Nang sabihin sa kanya ni Xu Jinchen na hahabulin niya si Guning, hindi nasiyahan si Leng Xiaoteng. Kaya't sadyang pinilit niya si Xu Jinchen na gawin ang gawain kasama niya upang pigilan silang maging malapit sa isa't isa. Nang bigyan siya ni Guning ng isang pahiwatig na malamang na gusto niya siya, ang kanyang puso ay tumibok ng napakabilis at siya ay nanatiling gising buong gabi. Mga ad ng pub future. Nang sabihin sa kanya ni Guning na may gustong maging girlfriend niya, labis na hindi komportable si Leng Xiaoteng. Kailangan niya itong pigilan, iyon ang dahilan kung bakit lumipad siya pabalik sa CTF. Kapag iniisip siya, nakakaramdam siya ng kalmado at matamis ng walang dahilan. Marahil, talagang nahulog siya kay Guning. Isang biglang ringtone ang sumabad sa pag-iisip ni Leng Xiaoteng, medyo hindi siya nasisiyahan, ngunit sinagot pa rin ang tawag. Ito ay mula kay Xu Jinchen. Sa sandaling sinagot ito ni Leng Xiaoteng, ibinuka ni Xu Jinchen ang kanyang bibig. Hey, boss, nasaan ka ngayon? Anong meron? Tanong ni Leng Xiaoteng. Wala lang, feeling ko wala akong gagawin ngayon, and I wanted to tell you that I'm going to find the girl that I like. Ayaw kong pumunta sa isang blind date na inayos ng aking pamilya, reklamo ni Xu Jinchen. Ang babaeng nagustuhan niya. Biglang naalala ni Leng Xiaoteng na sinabi sa kanya ni Xu Jinchen noon na gusto niyang habulin si Guning. Naisip kaagad ni Leng Xiaoteng na hahanapin ni Xu Jinchen si Guning, kaya malakas siyang hindi sumang-ayon, hindi mo magagawa iyon. Ano? Bakit? Medyo napipi si Xu Jinchen. Kailangan mong maghintay hanggang sa makabalik ako, sabi ni Leng Xiaoteng. Kung gayon kailan ka babalik? Tanong ni Xu Jinchen. Malapit na. Gayunpaman, kung gaano kabilis siya babalik ay lubos na nakasalalay sa kanya. Hindi ito ang unang pagkakataon na si Xu Jinchen ay nalinlang ng kanyang amo. Noong tanghali, nagpadala si Zhou Zhenghong kay Guning ng mensahe na may larawan. Ito ay ang larawan ng patalastas ng Jade Beauty Jewelry Store. Si Zhou Zhenghong ay humihingi ng opinyon ni Guning. Kung ito ay hindi sapat, mayroon pa silang oras upang baguhin ito. Kung nasiyahan si Guning dito, maaari nilang i-print ito ngayon para sa promosyon. Tiningnan ito ni Guning saglit, at nagustuhan niya ito. Pagkatapos ay pumunta si Zhou Zhenghong upang i-print ito. Sa wakas natapos na ang mga klase sa hapon, maliban kina Moke at Anyi na kailangan pang dumalo sa panggabing klase, ang iba pa sa kanila ay sabay na umalis ng paaralan. Kailangang bisitahin ni Yu Mixi ang kanyang ina sa ospital, kaya humingi siya ng pahinga sa klase ng gabi ng Todi. Pagkatapos nilang magpaalam sa isa't isa, naglakad si Guning patungo sa kanyang tahanan. Nagplano siyang tumakbo pabalik sa bahay kapag kakaunti ang mga tao sa paligid. Gayunpaman, hindi nagtagal, isang itim na Maserati ang huminto sa kanyang tabi. Ibinaba ang bintana ng backseat. Si Sito Ye iyon. Pumasok ka, ihahatid na kita pa uwi. Sabi ni Sito Ye. Salamat na lang. Sanay na akong tumakbo pa uwi, pagtanggi ni Guning. Ito ang aking unang pagkakataon na magmaneho ng isang tao pauwi sa sarili kong inisyatiba. Please do me a favor, dagdag ni Sito Ye. Dahil sinabi ni Sito Ye, ayaw ni Guning na masaktan ang kanyang damdamin, kaya pumasok siya. Gayunpaman, nagulat ang mga lalaking nakaupo sa driver's seat at sa passenger seat. Kailan pa naging mabait at maamo ang kanilang amo? Tara na. Sa Fenghua Luxury Mansion, utos ni Sito Ye. Nang marinig ang boses ni Sito Ye, agad na pinaandar ng driver ang kotse patungo sa Fenghua Luxury Mansion.
Walang nakapansin na may itim na Land Rover na huminto hindi kalayuan sa Maserati ni Sito Ye, at ang lalaking nakaupo sa loob ay nakatutok kay Guning mula sa simula hanggang sa dulo. Nang makitang nakaupo si Guning sa kotse ni Sito Ye at umalis, naging malamig at masama ang tingin nito. Ang lalaki ay si Leng Xiaoteng. Sa wakas ay nalaman ni Leng Xiaoteng na nine-love na siya kay Guning, kaya lumapit siya sa kanya, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay huli na siya. Hindi niya alam kung sino ang may-ari ng sasakyan. Kaya't maaari lamang niyang sundin ang mga ito sa daan. Kasabay nito, si Sito Ye ay nakikipag-usap kay Guning paminsan-minsan sa kotse. Nang malapit na silang makarating sa Fenghua Luxury Mansion, gustong makipagpalitan ng numero ni Sito Ye kay Guning. Sinabi niya kay Guning na kung makatagpo siya ng anumang problema sa CTG, malaya siyang humingi ng tulong sa kanya, at mayroon siyang network sa mga gang at gobyerno. Nagulat na naman ang dalawang kasamang nakaupo sa harapan. Kailan pa naging matulungin at altruistic ang kanilang amo. Gayunpaman, pagkatapos ng pagkabigla, hindi sila naglakas loob na hayaan ang kanilang isip na gumala. Nakakatakot kung may aksidenteng mangyari. Siyempre hindi tatanggi si Guning. Siya ay nangangailangan ng tulong. Naghinala noon si Guning na ang lalaki ay may koneksyon sa Qinggang. Ngayong si Sito Ye na mismo ang nagsabi nito, mas sigurado si Guning na dapat siyang malapit na konektado sa Qinggang. Kung naiinis ka sa mga gang, maaari mo lamang silang labanan sa iyong buhay. Sa makatuwid, napakahalaga na bumuo ng isang network. Bumaba si Guning sa kotse sa Fenghua Luxury Mansion. Nagpasalamat siya kay Sito Ye bago siya pumasok sa loob. Gayunpaman, hindi kaagad umalis ang sasakyan ni Sito Ye. Ibinaba niya ang bintana habang pinapanood si Guning na umalis. Dahil doon, nakita ni Leng Xiaoteng ang mga lalaki sa kotse habang siya ay dumaan. Huminto ang isa pang sasakyan sa gilid ni Guning nang lumakad siya sa kalagitnaan. Isang lalaki ang lumabas dito. Ito ay si Leng Xiaoteng. Mga ad ng Pub Future. Nang makita si Leng Xiaoteng, naisip kaagad ni Guning ang nangyari kaninang umaga. Medyo kinakabahan siya, pero the next second, she changed her face. Diretso siyang tinanong ni Leng Xiaoteng. Ang lalaking nagnanais na maging kasintahan mo ay siya ring lalaking nagpal-ayes sa iyo. Ang pangunahing pag-upload ng kabanatang ito ay nangyari sa N03LB Gen. Hindi masaya si Guning na kinausap siya ni Leng Xiaoteng sa ganoong paraan. Nakaramdam siya ng hinanakit. Sa tingin ko, wala itong kinalaman sa iyo. It's none of your business, sabi ni Guning. Ang saloobin ni Guning ay nagpapaniwala kay Leng Xiaoteng na siya ay nahulaan ng tama, kaya't ipinagpatuloy niya ang paghikayat sa kanya, hindi ka magkatugma. Siya ay isang mapanganib na tao. Bahagyang kumunot ang noo ni Guning. Dapat kilala siya ni Leng Xiaoteng. Nagiging curious na siya. Bakit siya delikado? Alam mo ba ang totoong pagkatao niya? Siya si Sito Ye, ang boss ng Qinggang, sagot ni Leng Xiaoteng. Ang kanyang boses ay nagpapakita ng maliwanag na hindi pagkagusto sa Qinggang. Ano? Natigilan si Guning. Ipinagpalagay niya na ang lalaki ay dapat na malapit na konektado sa Qinggang, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, siya ang amo. Matapos marinig ang tunay na pagkakakilanlan ni Sito Ye, naisip ni Guning na ito ay isang magandang balita sa halip. Ang amo ng Qinggang. Hindi masama. Pagkatapos ay malulutas niya ang anumang problema sa loob ng isang segundo, sabi ni Guning sa isang mapagmataas na tono. Nang marinig iyon, hindi nasisiyahan si Leng Xiaoteng. He retorted, matutulungan din kita, at mas magaling ako sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na pinuri ni Leng Xiaoteng ang kanyang sarili bago ang iba. Nagulat si Guning. Alam niyang hindi nagyayabang si Leng Xiaoteng. Nakipag-away siya kay Leng Xiaoteng at Sito Ye nang magkahiwalay. At totoo na mas mahusay si Leng Xiaoteng kaysa kay Sito Ye, ngunit hindi kayang talunin ng nag-iisang lobo ang isang grupo ng mga lobo. Mahalaga rin na magkaroon ng isang malakas na koponan. Ayaw ni Leng Xiaoteng na makitang hinahangaan ni Guning si Sito Ye,
ngunit nag-alinlangan siya. Nasaktan siya. Hindi ko masasabi sa iyo ang aking tunay na pagkakakilanlan sa ngayon. Ngunit ipinapangako ko na anuman ang magagawa niya, magagawa kong mas mahusay kaysa sa kanya, sabi ni Leng Xiaoteng nang may kumpiyansa. Mga ad ng Pub Future. Hindi nalaman ni Guning ang tungkol sa pagmamataas ni Leng Xiaoteng hanggang ngayon. Hindi siya pipi, at alam niya kung ano ang nasa isip ni Leng Xiaoteng mula sa kanyang saloobin. O talaga. Gayunpaman, sa palagay ko ay hindi iyon mahalaga sa akin, sinadya ni Guning, bagamat siya ay nasa sabik sa kanyang puso. Kaya kitang tulungan, sabi ni Leng Xiaoteng. Bakit ba willing kang tulungan ako? Hindi naman tayo close, sagot ni Guning. Maaari tayong maging, sabi ni Leng Xiaoteng. Maging ano? Pang-aasar ni Guning. Maaari tayong maging malapit, sabi ni Leng Xiaoteng. Gaano ba tayo magiging close? Nagpatuloy si Guning. Biglang huminto si Leng Xiaoteng at namula. Nawalan siya ng salita. Fine, I think mas mabuting hindi na lang kita istorbohin. Tumalikod si Guning para umalis. Kinabahan si Leng Xiaoteng kaya sinabi niya ito, "Would you be my girlfriend?" Pagkatapos noon, parang nag-iinit ang buong mukha ng lalaki, at mabilis ang tibok ng puso niya, pero nasabi na niya ito ng malakas. Hindi niya ito mabawi. Sa katunayan, hindi rin niya ito gustong gawin. Huminto si Guning. Bagamat hindi ito inaasahan, nagulat siya. Kinabahan din siya, at hindi nang ahas na harapin si Leng Xiaoteng. Hindi ako ang bahala, kundi ikaw. Kaya mo bang makuha ang puso ko? Pinilit ni Guning ang sarili na kumalma. Nagpadala siya kay Leng Xiaoteng ng positibong mensahe. Nang marinig iyon, ang mga mata ni Leng Xiaoteng ay nag-aapoy sa kasiyahan. Hindi niya alam kung paano habulin ang isang babae, ngunit maaari siyang matuto, kaya tumugon siya, susubukan ko ang aking makakaya. Magaling, maghihintay ako, sabi ni Guning bago siya tumakas. Tumayo si Leng Xiaoteng ng mahabang panahon. Pag-uwi niya, nag-search agad siya sa internet para malaman ang mga paraan ng paghabol sa isang babae. Umuwi si Guning na may pulang mukha, na ikinagulat ni Guman. Ningning, anong nangyari? Ang pula ng mukha mo. Sabi ni Guman, iniabot ang kanyang kamay upang hawakan ang noo ni Guning upang makita kung siya ay may lagnat. Ma, ayos lang ako. Tumakbo lang ako pabalik, kaya medyo uminit ang pakiramdam ko, paliwanag kaagad ni Guning, bagamat siya mismo ay hindi naniniwala. Gamaan ang loob ni Guman, at hindi mainit ang noo ni Guning, kaya naniwala siya. Maligo ka na. Pupunta tayo sa tita mo para kumain. Oo naman, sagot ni Guning, pagkatapos ay pumasok sa kanyang silid. Pagkaraan ng 10 minuto, natapos ni Guning ang kanyang paliligo at lumabas na nakasuot ng kanyang casual na damit. Ginamit ni Guning ang kanyang hairdryer para patuyuan ang kanyang buhok na hanggang baywang at ilagay ito sa isang bun para sa kaganhawahan. Kinuha niya ang kanyang telepono at mga susi, at umalis sa bahay ni Guching pagkatapos. Nang makitang nasa bahay na si Jiang Shu, maingat na tinanong siya ni Guning, "Tito, kumusta ang lahat?" "Maayos ang lahat. Bukas ng hapon ihahatid ang mga construction materials. Handa nang magbukas ang tindahan kinabukasan." Tila masaya si Jiang Shu. "Natutuwa akong marinig iyan," sabi ni Guning. Tapos naglakad na siya papuntang kusina. Si Guman at Guching ay abala sa pagluluto. "Nanay, tita, kailangan mo ba ng tulong?" "Wala, umupo ka na lang dyan. Malapit nang maging handa ang pagkain," sabi ni Guching. "Oh, kamusta ang beauty salon?" tanong ni Guning. "Mabuti naman. Nasasanay na tayo sa pagpapatakbo ng negosyo," dagdag ni Guching. "Magandang malaman iyon," sabi ni Guning. "Nasaan si Shinyo?" "Sa kanyang kwarto. Nagkulong siya sa kwarto pagkagaling niya sa school. Hindi ko alam kung bakit. Hindi siya lalabas." Medyo nag-aalala si Guching. "Hayaan mo akong makausap siya," sabi ni Guning. Naglakad siya papunta sa kwarto ni Jiang Shinyo at kumatok sa pinto.
Shinyo, ako ito. Anong ginagawa mo dyan? Wala, sabi ni Jiang Shinyo, ngunit tila wala siyang balak na lumabas. Matalino si Guning para mapansin na hindi tama ang boses ni Pang Shinyo. Umiiyak siya, pero bakit? Pwede ba akong pumasok? Tanong ni Guning. Mga ad ng Pub Future. Sorry, nagbabasa ako. Tumanggi si Jiang Shinyo. Paano siya magiging napaka-impolite? Kailangan ba niyang magbasa ngayon? Shinyo, lumabas ka na. Tumakbo si Guching palabas ng kusina at nagtaas ng boses sa galit. Tita, ayos lang. Iwanan mo na ako please. Agad na itinulak ni Guning si Guching pabalik sa kusina. Bagamat ayaw ni Guning na manghimasok sa privacy ng iba, malinaw na hindi normal si Jiang Shinyo. Kaya lang magagamit niya ang kanyang jade eyes para makita kung ano ang nangyayari sa loob. Sa silid, WOXA World site, si Jiang Shinyo ay talagang nakaupo sa harap ng kanyang studying desk, ngunit hindi siya nagbabasa. Siya ay umiiyak. Sa kaliwang pisngi niya, may malinaw na marka ng palad. Upang maging tiyak, mayroong ilang mga marka ng palad na idinagdag. Nang makita iyon, nagbago ang mukha ni Guning. Naiintindihan niya kung bakit ayaw lumabas ni Jiang Shinyo. Ayaw niyang malaman ng sino man ang sugat sa kanyang mukha. Agad na pumunta si Guning upang kumuha ng bote ng malamig na inumin at nagpadala ng mensahe kay Jiang Shinyo. Shinyo, naiintindihan ko na ayaw mong malaman ng mga magulang mo ang nangyari, pero matutulungan kita. Mangyaring buksan ang pinto at papasukin mo ako. Binasa ni Jiang Shinyo ang mensahe at nag-atubiling buksan ang pinto. Pagkaraan ng ilang segundo, tumayo siya at binuksan ang pinto para kay Guning. Ibinaba ni Jiang Shinyo ang kanyang buhok upang takpan ang kanyang kaliwang pisngi. Tumayo si Guning sa kanyang harapan, ngunit tahimik lang siyang tinawag ni Jiang Shinyo at nanatiling nakayuko upang maiwasan ang kanyang hitsura. Pumasok si Guning at sabay na isinara ang pinto. Nilock niya ang pinto bago hinayla si Jiang Shinyo sa gilid ng kanyang kama. Nang walang sinasabi, ginamit niya ang nagyayelong bote upang takpan ang namamagang pisngi ni Jiang Shinyo. Si Jiang Shinyo ay gumalaw ng walang malay ngunit pinigilan ni Guning. Kung ayaw mong malaman ng mga magulang mo, manahimik ka. Si Jiang Shinyo ay hindi nang ahas na kumilos pagkatapos. Medyo natatakot siya kay Guning dahil nagbago si Guning sa ibang tao. Ginamit ni Guning ang nagyayelong bote bilang takip. Sa katunayan, palihim niyang tinatanggal ang mga pulang marka sa mukha ni Jiang Shinyo gamit ang kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, upang hindi magtaas ng anumang pagdududa, hinayaan ni Guning ang nagyayelong bote na manatili sa mukha ni Jiang Shinyo ng ilang minuto. Ate, paano mo nalaman? Hindi ito napagtanto ni Jiang Shinyo hanggang ngayon. Paano malalaman ni Guning na ang kanyang mukha ay nasugatan? Hindi naman importante. Sabihin mo lang kung anong nangyari. Siyempre hindi sasabihin ni Guning kay Jiang Shinyo ang totoo. Hindi alam ni Jiang Shinyo kung saan magsisimula. Mga ad ng Pub Future. Sabihin mo na, bahagyang nagbanta si Guning. Agad na ibinoka ni Jiang Shinyo ang kanyang bibig. May isang lalaki sa aming paaralan na may gusto sa akin at nagpadala sa akin ng liham, ngunit hindi ko ito tinanggap. Pagkatapos ay nalaman ito ng isang batang babae na may gusto sa lalaki. Lumapit siya sa akin at sinampal ng ilang beses ang mukha ko. Binalaan pa niya ako na layuan ang bata. Kung hindi, sasampalin niya ako tuwing makikita niya ako, ngunit pero wala sa pagitan namin ng bata. Sa pagsasabing nakaramdam ng hinanakit si Jiang Shinyo at muling umiyak. Nang marinig iyon, labis na inis si Guning. Saang classroom nag-aaral ang babae? Anong pangalan niya? Pinigil ni Guning ang kanyang galit at malamig na nagtanong. Ang ikatlong silid-aralan sa ikasyam na baitang. Sila ay sina Xia Paojiao, Feng Xiaoyo at Zhang Yanlin. Sa pagharap kay Guning, hindi nang ahas si Jiang Shinyo na itago ang katotohanan. Kunin mo. Lalaban ako para sayo. At dapat mong tandaan, huwag na huwag ng takasan at umiyak ng mag-isa. Kailangan mong tumayo para sa iyong sarili. Huwag kang duwag. Walang igagalang ang manok.
Kung hindi mo kayang hawakan ang iyong sarili, maaari kang humingi ng tulong sa akin. Malinaw ba ako? Tinuruan ni Guning ang kanyang pinsan. Ayaw niyang mabuli ang pamilya niya. Oo, sagot ni Jiang Xinyo. Alam din niyang laging binubuli ng mga tao ang mahihina, ngunit nakasanayan na niyang manatiling tahimik. Magtatagal para magbago siya. Ang kabanatang ito ay orihinal na ibinahagi sa pamamagitan ng N0 Well-being. Namamaga ang mga mata ni Jiang Xinyo pagkatapos niyang umiyak ng matagal. Ngunit ang mahiwagang kapangyarihan ni Guning ay hindi lamang nagpagaling sa kanyang mga mata kundi pati na rin sa kanyang pisngi. Nang lumabas siya kasama si Guning para kumain, wala siyang pinagkaiba sa karaniwan. Si Jiang Xinyo noon. Nagulat, ngunit hindi na siya nag-isip pa. Sinabi rin ni Guning kay Jiang Xinyo na gamitin ang dahilan na hindi siya nakagawa ng mabuti sa pagsusulit, kaya masama ang pakiramdam niya. Naniwala si Gu Qing at ang iba pa at inaliw si Jiang Xinyo na subukan ang kanyang makakaya sa susunod. Sabay silang naghapunan ng magkakasundo mamaya. Kasabay nito, abala pa rin si Leng Xiaoteng sa pag-aaral ng mga paraan ng paghabol sa isang babae. Marami siyang nabasang kasanayan. Tulad ng pagpapadala ng mga bulaklak sa babae. Panunood ng pelikula ng magkasama. Pagpapadala ng mga regalo sa babae, pagsasabi ng mga sweet nothings sa kanya at iba pa, ngunit iba't ibang mga babae ang nagustuhan ng iba't ibang bagay, na labis na ikanalito ni Leng Xiaoteng. Kaya naman buong gabi siyang nagpuyat. Kinaumagahan, nang kalalabas lang ni Guning sa Zone G, nakita niya ang isang itim na Land Rover na huminto sa kalsada, at si Leng Xiaoteng ay nakasandal sa pintuan ng kotse na nakaharap sa kanya. Hindi maitatanggi ni Guning na ang lalaki ay mukhang cool at kaakit-akit sa pose na iyon. Nang makita si Guning, agad na tumayo si Leng Xiaoteng. Medyo kinakabahan pa rin siya sa piling niya. Ihahatid na kita sa school. Kinalma ni Guning ang sarili. Bahagya siyang nahiya na naabala siya sa kaakit-akit nitong anyo. Nako, salamat. Palagi akong tumatakbo papuntang school. Medyo nabalisa si Leng Xiaoteng. Pupunta ako sa school mo kasama ka. Balak ni Guning na tumanggi, ngunit biglang nagbago ang isip. Wala akong pakialam. Bumuti ang pakiramdam ni Leng Xiaoteng noon. Iniwan niya ang kotse sa parehong lugar, tumatakbo papunta sa paaralan kasama si Guning. Habang nasa daan, hindi sila nag-uusap. Gusto ni Leng Xiaoteng, ngunit wala siyang ideya kung ano ang sasabihin. Pagdating nila, sinabi ni Leng Xiaoteng, sabay tayong mag-almusal. May appointment ako sa mga kaibigan ko. Sabay tayong mag-aalmusal, kusa na tumanggi si Guning. Ang unang pagkakataon ng pagiging available ng kabanatang ito ay nangyari sa N0V3L, Bin. Paano ang tanghalian? Libre ka ba kung ganoon? Muling iniaya ni Leng Xiaoteng. Paumanhin, may kailangan akong harapin kung ganoon, muling pagtanggi ni Guning. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, si Guning ay may mahalagang bagay na dapat harapin sa tanghali. Tuturuan niya ng leksyon ang mga babaeng bubuli kay Jiang Xinyo. Napakunot ng noo si Leng Xiaoteng. Nabigo siya, ngunit ayaw niyang sumuko. Paano ngayong hapon? Ayaw ni Guning na makitang sobrang sama ng loob ni Leng Xiaoteng, kaya nag-aatubili siyang tanggihan itong muli. Oo naman. Sa pagkakaroon ng apirmatibong sagot, nagliwanag ang mga mata ni Leng Xiaoteng. Ano ang gusto mong makuha? Seafood. Alam ni Guning na si Leng Xiaoteng ay allergic sa seafood. Kaya sinasadya niyang sabihin iyon. Naunawaan niya na ang mga lalaki ay mangangaso, at hindi mo hahayaang mahuli kanila ng madali. Mga ad ng pub future. Si Leng Xiaoteng ang nagbabala sa kanya na napakabata pa niya para umibig. Ngayon ay binaril niya ang kanyang sarili sa paa. Si Guning ay isang normal na batang babae na may ordinaryong emosyon. Minsan sinusubuan niya rin ang lalaking gusto niya. Walang problema. Alam ni Leng Xiaoteng na sinadya ito ni Guning, ngunit pumayag siya. Sasanduan kita sa pagtatapos ng araw.
Sa tingin ko hindi magandang ideya iyon. Pag nalaman ng mga kaklase ko, magchichismisan sila. Maaari mong sabihin sa akin kung nasaan ka at pupunta ako sa iyo, sabi ni Guning. Gayunpaman, hindi talaga siya nag-aalala tungkol sa chismis. Sa halip, binalak niyang malate at hayaan itong maghintay sa kanya. Oh, tama ka, sabi ni Leng Xiaoteng. Bye-bye, sabi ni Guning sa kanya bago siya tumakbo papasok sa kanyang paaralan. Itinoon ni Leng Xiaoteng ang kanyang mga mata sa likod ni Guning hanggang sa mawala siya sa kanyang paningin. Ningning. Sa kalagitnaan ay tinawag ni Chu Pihan si Guning mula sa likuran. Huminto si Guning at lumingon sa likod at napansin si Chu Pihan na may suot na makahulugang ngiti. Tila nasaksihan ni Chu Pihan si Leng Xiaoteng at ang kanyang pagsasama. Talaga. Sabihin mo sa akin, sino ang lalaking iyon? Tanong ni Chu Pihan. Isang kaibigan, sagot ni Guning. O talaga? Anong klaseng kaibigan siya? Ipinatong ni Chu Pihan ang kanyang braso sa balikat ni Guning. Hindi niya ito papakawalan hanggat hindi niya sinasabi sa kanya ang totoo. Isang normal na kaibigan, hindi napigilan ni Guning na imulat ang kanyang mga mata. Ha, hindi ako naniniwala. Napapikit si Chu Pihan. Maniwala ka man o hindi, sabi ni Guning, na parang wala talaga sa pagitan nila ni Leng Xiaoteng. Fine, naniniwala ako sa'yo. Dahil sinabi ni Guning na magkaibigan lang sila, kung gayon. Medyo na-chismas lang si Chu Pihan. Hindi ibig sabihin na inisip niya na mag-asawa sila. Ang isang lalaki at isang babae ay maaaring magkapatid, o magkaibigan. Hindi naman nila kailangang maging mag-asawa kung tutuusin. Bukod dito, si Guning at ang lalaki ay tila hindi masyadong malapit. Mga ad ng pub future. Mula nang malaman ni Guning na si Sito Ye ang boss ng Qinggang, naniniwala siyang miyembro din ng gang si Chu Xuanfeng. At tila isa siyang mahalagang tao sa tabi ni Sito Ye. Dapat siya ay nasa mataas na posisyon sa Qinggang. Para kay Chu Pihan, hindi sigurado si Guning kung miyembro rin siya ng Qinggang. Anyway, walang pakialam si Guning tungkol doon. Handa siyang mapanatili ang magandang relasyon sa Qinggang. Dahil hindi inilantad ni Chu Pihan ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, tila ayaw niyang malaman ito ng iba. Kaya naman inilihim din ito ni Guning. Oh, Ningning, anong unibersidad ang pakay mo? Biglang tanong ni Chu Pihan. Ang Capital University, ikaw naman. Tanong ni Guning. Gusto kong pumasok sa parehong unibersidad na katulad mo. Matutulungan ako ni Kuya na ayusin tayo sa iisang dormitoryo noon, nasa sabik si Chu Pihan. Magandang ideya yan. Gayunpaman, kailangan kong sabihin sa iyo ngayon. 1 o 2 buwan lang siguro ang pananatili ko sa school. Magsisimula na ako ng negosyo at magiging super busy ako. Mas magiging komportable para sa akin na manirahan sa labas ng paaralan, sabi ni Guning. Ayaw niyang itago ang kanyang ambisyon. Ano? Magsisimula ka na ba ng negosyo? Si Chu Pihan ay namangha. Tumingin siya kay Guning nang may paghanga. Boss, idol ko na talaga kayo ngayon. Wala akong ambisyon na magpatakbo ng negosyo. Gusto ko lang mabuhay sa buhay ko. Boss, kung matagumpay ka sa hinaharap, huwag mo akong kalimutan. Hinawakan ni Chu Pihan ang braso ni Guning, na parang iiwan siya ni Guning. Well, naglalaro lang sila sa isa't isa. Ang pamilya ni Chu Pihan ay sapat na makapangyarihan. Hindi niya talaga kailangan ang suporta ni Guning. Sure, I promise I will take good care of you if I can be successful in the future. Pagkatapos ay ipapakasal kita sa isang mabuting pamilya, pang-aasar ni Guning. Ayokong mag-asawa. Gusto kong maging single at malaya. Ganti ni Chu Pihan. Ngumiti si Guning. Iba't ibang tao ang nag-iisip. Masyado pang bata si Chu Pihan para isipin iyon. Kapag siya ay nasa isang tiyak na edad, o nakilala ang kanyang mister. Right, malamang na magbago ang isip niya. Sa CTG, handa nang mag-advertise si Zhou Zhenghong sa umaga. Bilang karagdagan sa panlabas na dingding ng kanilang tindahan,
Ang espasyo sa advertising ay ang LED display sa harapan ng downtown shopping mall at ang dingding sa kabilang panig ng mall. Parang kaunti lang, pero persuasive ang advertisement. Sa LED display, ito ay nilalaro tuwing 10 minuto Jade, ang asensya ng lahat ng bagay, tinatangkilik ang reputasyon ng The Crown of Valuable Stones. Ito ay may magandang kahulugan ng swerte, talino, maharlika, at kapalaran. Ang Jade Beauty Jewelry ay lilikha ng high-end na jade na alahas. Ang grand opening ceremony ay gaganapin sa Sabado, December 12. Ang bawat kliyente ay maaaring magkaroon ng 10% discount. Maaari ka ring magpareserba para sa Kings Green, ang hari ng jade. Address: XXXXX. Ang mga karakter sa advertisement ay mahigpit na limitado dahil sinisingil ito ng mga segundo. Pero hindi ito pinansin ni Guning. Maaaring hindi pansinin ng mga tao ang simula ng patalastas, ngunit ang Kings Green ay nakakuha ng maraming atensyon. Walang maraming tao ang maraming alam tungkol sa jade, ngunit karamihan sa kanila ay nakarinig ng Kings Green. Ang patalastas sa dingding ng shopping mall ay isang poster na 5 metro ang haba, 2 metro ang lapad. Ang nangungunang 3 salitang Ingles ay, The King's Green, na may malaking larawan nito. Ito ay napakakapansin-pansin at kaakit-akit. Ang King's Green ang kanilang pinakamahalagang selling point, ngunit mayroon din silang mas magagandang piraso ng jade na alahas na gawa sa medium high level at high level na jade. Ang bawat mamimili ay maaaring magkaroon ng 10% na diskwento sa araw ng pagbubukas ng seremonya. Ang isang 10% na diskwento ay hindi maliit. Kung magbabayad ka ng 1,000,000 yuan, maaari kang magkaroon ng 100,000 yuan, na napakatahimik pagdating sa jade. Ang ad para sa Jade Beauty Jewelry ay walang gaanong epekto sa mga ordinaryong tao at sa mga ayaw sa jade, ngunit nagdulot ito ng sensasyon sa industriya ng alahas at jade. Ang pangunahing dahilan ay ang King's Green. Nakapagtataka din ang antas ng jade na ginamit ng Jade Beauty Jewelry. Isa itong high-end na brand, pangunahing gumagawa ng mga alahas na gawa sa hindi bababa sa medium-high level na jade. Walang napakaraming jade sa CTG, kaya mahirap makahanap ng high-level na jade. Dapat ay napakayaman at makapangyarihan ang Jade Beauty Jewelry para makakuha ng napakaraming high-level na jade. Maraming dalubhasa sa jade at negosyante ang nagkaroon ng matinding interes sa King's Green. Nais nilang lahat na maging unang grupo ng mga tao na tumingin dito. Marami rin sa kanila ang nagplanong bilhin ito para sa kanilang koleksyon. Bagamat nakakita sila ng maraming uri ng jade, at hindi nagkukulang, karamihan sa kanilang koleksyon ay karaniwan o medium level na jade. Pabayaan ang King's Green, kakaunti ang nakakita nito, at mas kaunti ang nagmamay-ari nito. Kahit na mayroon kang sapat na pera, malamang na hindi ka magkakaroon ng pagkakataong bumili nito. Binuksan ng Jade Beauty Jewelry ang opisyal nitong Weibo account, na nakasulat sa post ng ad nito. Kaya marami ang nag-subscribe upang sundin ang tatak sa loob ng maikling panahon. Kahapon ng hapon, hiwalay na tinawag ni Guning sina Master Fu, Master Yan at Master Bai, sinabi sa kanila na pinutol niya ang King's Green, at ipapakita ito sa opening ceremony. Ang lahat ng alahas ay magagamit para sa pagpapareserba sa araw na iyon din. Gagabayan niya sila na tingnan muna kapag pumunta siya sa CTG. Tuwang-tuwa ang bawat master nang marinig ang balita. Hinimok nilang lahat si Guning na pumunta sa CTG sa lalong madaling panahon. Ang kabanatang ito ay unang ibinahagi sa Novel Beans platform. Parehong gustong bilhin ni Master Fu at Master Bai ang King's Green, ngunit tumanggi si Guning. Kung gusto nila, maaari silang magpareserba para dito sa opening ceremony. Si Guning ay isang negosyante ngayon, at ang kita ang kanyang unang prioridad. Ang dalawang Panginoon ay mga negosyante rin. Naunawaan nila ang desisyon ni Guning, at hindi iginiit. Kasabay nito, nagplano sina Master Bai at Master Fu na magreserba ng malawak na jade ring na gawa sa King's Green.
Ginawa nila iyon dahil pinahahalagahan nila ang King's Green, at para makatulong din sa negosyo ni Guning. Mga ad ng pub future. Si Master Yan ay mas interesado sa mga antique kaysa sa jade, kaya hindi siya kasali sa kompetisyon. Pangunahing gusto niyang tingnan. Gayunpaman, sina Master Fu at Master Bai ay parehong naghihintay sa pagdating ni Guning. Isang torture para sa kanila ang maghintay. Kahit na sinabi sa kanila ni Guning noon pa man, si Master Fu at Master Bai ay nasa sabik na makita ang patalastas, dahil nakita nila ang King's Green. Gayunpaman, ito ay isang larawan lamang nito. Kinailangan pa nilang maghintay ng mas matagal para makita ito sa totoong buhay. Tinawagan din ni Li Zhenyu si Qin Yifan pagkatapos niyang marinig ang balita. Nagulat si Qin Yifan. Sinadya niyang tingnan din ang opening ceremony ng Jade Beauty Jewelry. Si Guning ay umalis sa kanyang paaralan sa tanghali, ngunit si Guning ay palaging wala, kaya ang kanyang mga kaibigan ay nagreklamo na siya ay hindi isang kwalipikadong boss. Tunay na may seryosong bagay si Guning na dapat harapin, at hindi nila siya mapigil ang gawin iyon. Sa totoo lang, nahihiya din si Guning. Siya ay naging abala kamakailan, at wala nang maraming oras upang sanayin sila. Ang No. 3 high school ay hindi malayo sa No. 4 na middle school. Tumagal lang si Guning ng 10 minuto upang tumakbo roon. Umakyat si Guning sa isang pader para direktang makapasok sa No. 4 na middle school. Magkapareho ang kulay ng kanilang mga uniforme sa paaralan, ngunit magkaiba ang disenyo, kaya walang makakapansin na si Guning ay mula sa ibang paaralan maliban kung titingnan nila ng mabuti. Nang dumating si Guning, tinawag niya si Jiang Xinyo. Sinagot ito ni Jiang Xinyo, ngunit hindi umimik. Gayunpaman, narinig ni Guning ang mga boses sa pamamagitan ng telepono. Jiang Xinyo, binalaan kita na layuan mo si Cheng Hang. Ang lakas ng loob mong huwag pansinin ito. Hindi ko ginawa. Siya ang dumating para humingi ng tawad sa akin sa ginawa mo sa akin kahapon, sabi ni Jiang Xinyo. Humingi ng tawad. Bakit? Karapat-dapat ka. Nakakabaliw iyon. Agad na lumala si Guning. Mabuti na lang, akala niya ay mag-aaksaya siya ng oras para hanapin sila, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nandoon sila. Gayunpaman, naririnig lamang ni Guning ang kanilang mga boses. Wala siyang ideya sa kanilang lokasyon. Mga ad ng pub future. Sa kabutihang palad, nagkaroon ng matinding pandinig si Guning. Nakilala niya ang mga tunog sa paligid ni Jiang Xinyo sa pamamagitan ng telepono. Ito ay isang tunog na nalikha ng ang mga puno ay umuugoy at ang mga dahon ay nagkikiskisan sa isa't isa. Ito ay dapat na isang lugar kung saan maraming mga puno. Naisip kaagad ni Guning ang kakahuyan. Nag-aral siya sa No. 4 na middle school noong bata pa siya, kaya pamilyar siya rito. May isang lane sa kakahuyan. Kaya naman, agad na tumakbo si Guning sa lane. Tumakbo siya ng napakabilis, mas mabilis pa kaysa sa isang propesyonal na atleta. Nagulat ang lahat sa daan. Gayunpaman, nang sa wakas ay mabawi nila ang kanilang isipan at gustong i-record ito gamit ang kanilang mga telepono, wala na si Guning. Patuloy na tumunog ang mga boses mula sa kabilang panig ng telepono. Dahil hindi ka nakikinig sa amin, kailangan kitang turuan muli ng leksyon. Nang marinig iyon, kinabahan si Guning. Natatakot siyang masaktan si Jiang Xinyo. Sa katunayan, hindi nagtagal ay nakarinig siya ng isang malakas na tunog ng sampal na sinundan ng masakit na sigaw ni Jiang Xinyo. Nag-aalab ngayon ang galit ni Guning. Damn it! Binalak niyang parusahan sila ng mahina, ngunit ngayon ay parang kailangan niyang pagsisihan ang ginawa nila kay Jiang Xinyo. Nang sa wakas ay makarating doon si Guning, 2 beses na sinampal si Jiang Xinyo. Agad na sumugod si Guning. Sinipa niya ang 3 babaeng estudyanteng nakapaligid kay Jiang Xinyo ilang metro ang layo ng buong lakas. Hindi naisip ni Guning na dapat siyang maging mabait. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong makapag-react ang 3 babaeng estudyante. Ang isa ay kumatok sa puno at nahulog sa lupa, pagkatapos ay nawalan ng malay.
Tumama sa bato ang guya ng isa at agad itong nabasag. Hindi siya makagalaw pero umiiyak siya sa sobrang sakit. Ang mukha ng isa ay bumagsak sa lupa. Namamaga ang kanyang panga. Nawala ang kanyang mga ngipin sa harapan at patuloy na umaagos ang dugo sa kanyang bibig. Ni hindi niya nagawang umiyak. Si Jiang Xinyo ay natigilan sa eksenang nasa harapan niya. May mga estudyanteng 2 at 3 sa kakahuyan. Nagulat silang lahat sa lakas ni Guning. Bagamat naawa sila sa dinanas ni Jiang Xinyo, walang nang ahas na tulungan siya. Gayunpaman, ngayong nakikita na ang mga tao ay nasaktan, may agad na pumunta upang sabihin sa guro. Napansin ni Guning, ngunit wala siyang pakialam. Hindi siya makakatakas ngayon, at hindi rin niya kayang iwan si Jiang Xinyo mag-isa. Haharapin niya ang gulo na dulot niya. Ate, nanginginig ang boses ni Jiang Xinyo. Sila. Bagamat labis na nagulat si Jiang Xinyo sa kapangyarihan ni Guning. Natakot siya sa resulta. Reincarnation ng businesswoman sa school. Kabanata 171. Si Jiang Xinyo ay walang simpatiya sa kanila, ngunit natatakot na sila ni Guning ay magkaproblema kung ang mga babaeng iyon ay malubhang nasugatan. Relax. Magiging maayos din sila at gayon din tayo. Magtiwala ka sa akin, tumingin si Guning kay Jiang Xinyo at malumanay itong inaliw. Naniwala si Jiang Xinyo kay Guning. Dahil sinabi ni Guning na magiging maayos sila, naniwala siyang magiging maayos sila. Isang beses pa lang silang sinipa ni Guning, at naiinis pa rin siya, pero nasugatan na sila ng husto, kaya hindi niya itinuloy ang pagpalo sa kanila. Hindi nagtagal, dumating ang isang nakababatang lalaki at isang babaeng guro. Bagamat hindi nila ito mismo nasaksihan, sinabihan sila ng isang estudyante na sinipa ng isang babae ang 3 babaeng estudyante ilang metro ang layo. Namatay ang isa, bali ang isang paa at nawawala ang ngipin sa harap na nakakagulat. Ang 2 batang guro ay hindi makapaniwala na ang isang solong babae ay nakakapagpalayas ng isang tao sa isang pagkakataon. At nagdulot ng napakalaking pinsala kaya naisip nila na ito ay isang pagmamalabas. Gayunpaman, nang makita nila ang kalagayan ng 3 babaeng estudyante, kailangan nilang tanggapin ang katotohanan. Pinuntahan ng babaeng guro ang estudyanteng nawalan ng malay, tumawag sa takot, "Jiao Jiao, Jiao Jiao." Walang reaksyon ang estudyante. Agad siyang tumawag ng ambulansya, habang ang lalaking guro ay nagtanong, sino ang gumawa nito? Mga ad ng Pub Future. Ako iyon, masiglang pag-amin ni Guning. Siya ay tila hindi natatakot sa lahat. Bumaling kay Guning ang paningin ng lalaking guro. Nakilala niya na si Guning ay hindi isang estudyante dito, ngunit mula sa No. 3 high school. Naiirito siya, nagtatanong, ikaw ay isang estudyante mula sa No. 3 high school. Bakit ka pumunta dito at binugbog ang mga estudyante natin? Sinalubong ni Guning ang kanyang galit na tingin na hindi nagpapakita ng takot. Dahil sinampal muna nila ang ibang estudyante. Medyo kumunot ang noo ng lalaking guro. Sino ang sinampal nila? Ang aking pinsan, sagot ni Guning na itinuro si Jiang Xinyo. Tumingin ang lalaking guro kay Jiang Xinyo, at ang huli ay gumalaw sa takot. Ang kanyang kalahating namamaga na mukha ay hubad pa rin sa hangin. Gayunpaman, mayroon lamang 2 nakapatong na marka ng palad sa mukha ni Jiang Xinyo, habang ang 3 babaeng estudyante ay nakahandusay ng malubha sa lupa. Kaya pinangalagaan ng lalaking guro si Xia Jiao Jiao at ang 2 pang babae. Sa tingin ko siya. Mukhang maayos, ngunit natalo mo sila ng husto. Sobra na. Ano? Mukha siyang maayos pagkatapos ng 2 beses na sinampal. Nagbabanta si Guning. Ang malamig niyang tingin ay parang isang matulis na nagyayelong kutsilyo na nakatutok sa lalaking guro, na agad namang nakaramdam ng pagyelo. Pagkatapos ay itinuro ni Guning ang 3 batang babae na nagtatalo sa galit. Ang mga babaeng ito, lalo na ang nagngangalang Xia Jiao Jiao, ay sinampal ang aking pinsan dahil lamang sa isang batang lalaki na gusto niya ay sumulat ng liham sa aking pinsan. Paano niya magagawa iyon?
Sino ang nagbigay sa kanya ng karapatang gawin iyon? Ang punto ay hindi kinuha ng pinsan ko ang sulat. Kaninang umaga, dumating ang bata para humingi ng tawad sa pinsan ko sa kanyang pinagdaanan. At pagkatapos, sinampal pa ng mga babaeng ito ang pinsan ko. Bakit kaya nilang sampelan ang pinsan ko, at hindi ko kayang ipaglaban ang pinsan ko? Sa tingin mo kaya kung tumayo dito habang pinapanood ang pinsan kong sinasampal at tumahimik? Kung ikaw ay akin, gagawin. Tumahimik ka. L1 Ter Eren 0v3L ang nag-host ng unang paglabas ng kabanatang ito sa N0vel, B1N. Si Guning ay agresibo sa kanyang mga salita, at ang lalaking guro ay nakaramdam ng labis na pagkabalisa. Napakalakas at makapangyarihan ng babaeng ito. Mas nakakatakot pa siya kaysa sa principal. Sa kabutihang palad, ang lalaking guro ay isang makatwirang tao. Nakaramdam siya ng hiya pagkatapos ng argumento ni Guning. Mga ad ng pub future. Nevertheless, no matter what, it's the fact na nasaktan mo sila. Tumawag na ako ng pulis, hindi ka makakatakas. Hindi pinayagan ng babaeng guro si Guning, bagamat naramdaman din niya ang pressure mula sa kanya. Hindi dapat sinampal ni Xia Zhaozhao at ng dalawang babaeng estudyante si Jiang Xinyo, ngunit kailangan ding managot ni Guning sa kanyang ginawa. Sa totoo lang, kailangan lang bayaran ni Guning ang administration fee kung mapapagawa nila ito, ngunit ang babaeng guro syempre ay naglalayong hayaan si Guning na magbayad ng higit pa sa pera. Si Jiang Xinyo, sa halip, ay natakot na tumawag ng pulis ang guro. Hinawakan ni Guning ang kanyang kamay na nagbigay sa kanya ng kapangyarihan at inaliw siya. Alam ko na dapat kong panagutan ang nagawa ko, ngunit ang ginawa nila sa aking pinsan ay sinadyang pinsala, na mas seryoso, sabi ni Guning sa isang makabuluhang paraan. Hindi naman siya nag-aalala. So, anong magagawa mo? Ang babaeng guro ay tila hindi naniniwala na si Guning ay may kakayahang tumayo laban sa kanya. Dahil alam niya ang background ni Jiang Xinyo, hindi niya akalain na kakayanin ni Guning ang resulta. Mula sa ugali ng babaeng guro, naramdaman ni Guning na dapat mayroong kahit isang babae sa tatlo na mula sa isang makapangyarihan o mayamang pamilya, pero hindi rin mahina si Guning. Kung gusto nilang gamitin ang kanilang network para makakuha ng bentahe, gagawin din ni Guning. Kawili-wili. Pagkatapos ay tingnan natin. Walang pakialam si Guning. Sa halip, naging provocative siya. Sa mga mata ng babaeng guro, ang kumpiyansa ni Guning ay katumbas ng kawalang muwang. Gayunpaman, hindi alam ng lalaking guro ang background ni Jiang Xinyo. Nang makitang napakalma at kumpiyansa si Guning, ipinalagay niya na dapat itong maging makapangyarihan. Gayunpaman, kahit na hindi niya nais na madamay pa. Sa loob ng 2 minuto, maraming tao ang nagkukumpulan, kasama na ang ilang mga guro. Nagulat ang lahat sa katotohanang sinipal ni Guning si Xia Zhaozhao at ang 2 pang babae ilang metro ang layo, ngunit kakaunti sa kanila ang pamuna kay Guning. Tulad ng ipinaliwanag ni Guning, bagamat kailangan niyang managot sa kanyang ginawa, ang pag-uugali ni Xia Zhaozhao ay sinadyang pinsala. Makalipas ang ilang minuto, dumating na rin ang principal. Ang punong guro ay pinangalanang Du Haiping, at isang snob at makasarili na tao. Ang ama ni Xia Zhaozhao ay pinuno ng Administrative Examination and Approval Section ng Education Bureau, Xia Mingshan. Malaking tulong kung mapapanatili niya ang magandang relasyon sa ama ni Xia Zhaozhao. Kung hindi, malapit nang matapos ang kanyang career. Wala namang malakas na suporta si Du Haiping, kaya kailangan niyang pasayahin ang mayayaman at ang mga awtoridad. Dahil doon, halatang ganap niyang pinanindigan si Xia Zhaozhao. Kabanata 172. Nang malaman niya na si Guning ang bumugbog kay Xia Zhaozhao at sa 2 pang babae, agad niya itong sinumpaan ng hindi nagtatanong ng dahilan. Gayunpaman, makalipas ang ilang segundo ay pinigilan siya ni Guning. Tama na. Masyadong agresibo si Guning kaya naging pipi si Du Haiping. Inikat niya ang kanyang mga mata na nakatuon kay Guning,
ngunit hindi alam kung ano ang susunod na gagawin. Nagulat ang lahat ng ibang tao na naglakas loob si Guning na sigawan ang prinsipal. Maging ang babaeng guro ay bahagyang nanghinayang, ngunit tumanggi pa rin siyang maniwala na may suporta si Guning. Parang magiging mahabang araw ngayon. As the principal, you snapped and blamed me without even asking why. Nakakahiya ka sa mga guro. Si Guning ay napakaseryoso, ngunit hindi dahil siya ay mayabang. Ang punong guro ang walang anumang pamantayang moral. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay napagtanto ni Do Haiping na siya ay pinag-aralan at pinahiya ng isang binatilyo. Nainis siya sa hiya. How dare you talk to me like that? Hindi ba't ikaw ang nanakit sa mga babaeng iyon? E ano ngayon? 2 beses na nilang sinasadyang sampal ang pinsan ko. Deserve nila ito, malamig na sabi ni Guning. Ikaw, galit si Do Haiping. Mukhang magaling ang pinsan mo. Bakit kailangan mong gawin iyon? Huwag mong tratuhin ang iba sa paraang ayaw mong tratuhin ka. Sa tingin ko, naging mabait na ako, nginisya ni Guning. G. Napakawalang muwang mo. Baka maaresto ka, nagbanta si Do Haiping. Wala akong pakialam. Hindi lang ako ang huhulihin, Gu. Nagkibit balikat si Ning na sumulyap kay Xia Jiaojiao at sa 2 pang babae. Mga ad ng pub future. Huwag kalimutan na mayroong isang bagay na tinatawag na kapangyarihan sa mundong ito. Maliban sa pagkakapantay-pantay, sabi ni Do Haiping na may pang-aalipusta, tinatawanan niya ang pagiging inosente ni Guning. Siyempre, maliban sa pagkakapantay-pantay, may isang bagay na tinatawag na kapangyarihan sa mundong ito, sagot ni Guning sa makahulugang paraan. Kaya, huwag kang manginis sa taong hindi mo kilala. Nang makita si Guning na sobrang kumpiyansa, nabalisa si Do Haiping. Ang babaeng ito ba ay mula sa isang makapangyarihang pamilya? Sa oras na iyon, nakarinig sila ng mga sirena ng pulis sa di kalayuan. Dumating ang pulis sa loob ng 10 minuto. Hindi man malayo ang istasyon ng pulisya, hindi rin ito malapit. Dahil partikular na pinaalalahanan ng babaeng guro ang pulis na anak ni Xia Mingshan. Ang pinuno ng Administrative Examination and Approval Section ng Education Bureau, ang nahimatay matapos masipa, hindi nang ahas ang mga pulis na mag-aksaya ng oras. Medyo malayo ang ospital kaysa sa police station, kaya hindi pa dumarating ang ambulansya. Ang inaugural na pag-upload ng kabanatang ito ay naganap sa pamamagitan ng B1N0 V3L. Isang sasakyan ng pulis ang huminto sa tabi ng mga tao. Lumabas ang 3 pulis na naglalakad papasok. Agad na nauna ang babaeng guro sa pakikipag-usap sa mga pulis, natutuwa akong makilala kayo. Siya ang nakasugat ng 3 estudyante. Dalhin mo siya, utos ng isang pulis. Ang 2 pang pulis ay sabay-sabay na humakbang kay Guning, at ang isa sa kanila ay may pusas. Hindi na sila nag-abalang magtanong ng dahilan. Halata namang nabili sila ng pera. Maghintay. Pinigilan sila ni Guning. Tumigil ang 2 pulis na tumingin sa kanya nang may paghamak. Ang isa sa kanila ay nagtanong, ano? Lalaban ka ba? Hindi. Ngunit hindi mo ba dapat alamin kung ano ang nangyari bago mo ako arestuhin? Seryosong tanong ni Guning. Nang marinig iyon, nawalan ng pasensya ang 2 pulis. Hindi nila naisip na ito ay kinakailangan. Gayunpaman, sa harap ng publiko, hindi nila ito masabi ng malakas, kaya nagtanong sila ng isang perfunctory na tanong, fine, then let me ask you. Nataman mo ba sila? Oo, sagot ni Guning. Mga ad ng pub future. Kung gayon, sa palagay ko ay walang masama kung arestuhin ka namin, sabi ng pulis. Nevertheless, sinampal din nila ang pinsan ko. Dapat mo ring arestuhin silang lahat, sagot ni Guning na nakaturo kay Xia Jiaojiao at sa 2 pang babae. Kailangan mong pumunta sa istasyon ng pulisya para isulat ang record ng pag-aresto ngayon. Sila ay nasugatan at kailangang pumunta kaagad sa ospital. May isa pang pulis na kakausapin natin sa ospital, the policeman said. Napakahusay ng sinabi ng pulis, ngunit para lamang linlanggan ang karamihan.
Hindi niya gagawin ang parehong bagay sa likod ng lahat. Naunawaan iyon ni Guning. Nakipagtalo lang siya dahil ayaw niyang ituring siyang isang kriminal. Oo naman, pero civil dispute lang. Hindi ako kriminal. Wala kang karapatang pinusesan ako. Naunawaan din ni Guning na isang bitag ang pagpunta sa istasyon ng pulisya, ngunit hindi siya natakot dito. Fine, tara na. Pumayag naman ang pulis. Hindi agad kumilos si Guning, ngunit tumingin kay Do Haiping. Nagbanta siya, Principal Do, kung nasaktan ang pinsan ko kapag wala ako, siguradong papalitan ka. Ang malamig niyang boses ay tahimik na mapang-akit. Kailangang maniwala ni Do Haiping na may kakayahan si Guning na palitan siya. Hindi niya pinayagan si Jiang Xinyo na pumunta sa istasyon ng pulis kasama niya. Hindi mahalaga kung si Jiang Xinyo ay nagkasala o hindi, ang kanyang reputasyon ay maaapektuhan, ngunit walang pakialam si Guning. Please, niyakap ni Jiang Xinyo si Guning. Hindi siya papayag na umalis siya. Relax, ayos lang ako. Huwag mong sabihin sa mga pamilya natin, tinitigan ni Guning si Jiang Xinyo ng may determinasyon. Naaliw si Jiang Xinyo ng walang dahilan. Pagkatapos, umalis si Guning kasama ang dalawang pulis. Saktong pagpasok nila sa sasakyan ay dumating na ang ambulansya. Sa kotse, inilabas ni Guning ang kanyang telepono para tumawag. Agad namang inabot ng isang pulis ang kanyang kamay para hawakan, suspecha ka na ngayon. Kailangang kumpiskahin ang iyong telepono. Itinaas ni Guning ang kanyang kamay upang hawakan ng mahigpit ang kanyang kamay. Hindi makagalaw bigla ang pulis. Nabigo ang isang may sapat na gulang na lalaki na makitungo sa isang malabata na babae. Nairita sa hiya ang pulis. Nagbanta siya, bitawan mo ako, o huhulihin kita sa pag-atake sa pulis. Atake ang pulis. Sa tingin mo matatakot ako niyan. Lumayo. Hindi mo kayang bayaran ang resulta. Malamig na babala ni Guning. Ikaw, galit ang pulis, ngunit alam niyang hindi niya kayang talunin ang dalaga. Gayunpaman, nagulat din siya sa kanyang pagtitiwala. Sinabi na sa kanila ng babaeng guro na ang babae ay mula sa isang ordinaryong pamilya, iyon ang dahilan kung bakit sila bastos. Kaya't sinabi niya sa isang sarkastikong paraan, ang lakas ng loob mong talunin ang anak ni Xia Mingshan. Alam mo ba kung sino ang kanyang ama? Siya ang pinuno ng Administrative Examination and Approval Section ng Education Bureau. Napahamak ka. Kabanata 173. Ano ngayon? Pinilit nila akong gawin iyon, mahinahong sabi ni Guning. Ang muwang mo. Sa tingin mo ba magiging ligtas ka kapag pumasok ka sa istasyon ng pulis? Mayabang na tanong ng isa pang pulis. Hindi sa iyo. Sa CTF, ang pinuno ng Administrative Examination and Approval Section ng Education Bureau ay wala, sagot ni Guning ng may kumpiyansa. Tila mas malakas siya kaysa kay Xia Mingshan. Gayunpaman. Higit pa sa sapat na makitungo sa isang mahirap na babae na tulad mo, sabi ng pulis na may paghamak kahit na si Guning ay may kumpiyansa, naniniwala pa rin siya na siya ay isang mahirap na babae. Iba naman ang opinyon ng dalawa pang pulis. Ang isang mahirap na babae ay hindi maglakas loob na huwag pansinin ang impluwensya ni Xia Mingshan, at atakihin ang pulisya. Hindi ba kasing ordinaryo ang babaeng ito gaya ng sinabi sa kanila ng babaeng guro? Paano ka nakakasigurado na isa akong kawawang ordinaryong babae? Ikaw ba mismo ang nagsagawa ng investigasyon? Pang-aasar ni Guning. Hindi niya maintindihan kung bakit sigurado ang mga taong ito na mahina siya. Noong nakaraan, siya ay talagang isang mahirap na ordinaryong babae. Ngunit ngayon, pabayaan ang kanyang mayaman o makapangyarihang mga kaibigan, siya bilang chairman ng Shenghua Real Estate ay may sapat na impluwensya upang protektahan ang kanyang sarili. Siyempre, wala siyang intensyon na gamitin ang kanyang pagkakakilanlan bilang chairman ng Shenghua Real Estate. Hindi na kailangang gawin iyon. Nang marinig iyon, nabalisa ang mga pulis na iyon. Hindi ba siya isang mahirap na ordinaryong babae?
Hindi ka ba isang mahirap na ordinaryong babae? Walang malay na tanong ng isang pulis. Mga ad ng Pub Future. Aalamin natin mamaya, sabi ni Guning. Biglang nalungkot ang tatlong pulis pero kailangan pa rin nilang gawin ang dapat nilang gawin. Kinuha ni Guning ang kanyang telepono para tumawag sa isang tao. Sa pagkakataong ito, walang sino man sa mga pulis ang nangahas na magsalita. Nang makita na ang tumatawag ay si Guning, agad na sinagot ni Leng Xiaoteng ang pagkamangha. Gayunpaman, nang marinig niya ang pinagdaanan ni Guning, nagalit siya at naiinis. Tanong ni Guning, hindi mo ba sinabi sa akin na matutulungan mo ako? May binugbog ako sa 4 na middle school, at inaresto ako ng malapit na istasyon ng pulis. Pwede mo ba akong palabasin? Kung hindi mo kaya, tatawag ako. Bago pa matapos si Guning, naputol na siya ni Leng Xiaoteng. Kaya ko, sandali. Pupunta ako sa iyo. Magaling, hihintayin kita, sagot ni Guning bago niya ibinaba ang tawag. Hihintayin kita, naramdaman ni Leng Xiaoteng na tila naantig ng husto ang kanyang puso. Agad siyang nag-walk out, at nakalimutan niyang nakatsinelas pala siya. Nang nasa labas na siya, may tinawagan siya. Hindi niya namalaya na nakatsinelas na siya hanggang sa makapasok siya sa sasakyan, ngunit wala ng oras para magpalit, kaya diretso siyang nagmaneho papunta sa police station ng mabilis. Ang mga pulis ay tumingin kay Guning na may halong emosyon. Maimpluwensya ba talaga ang babaeng ito? Makalipas ang ilang minuto, nakarating na sila sa police station. Iginiya si Guning sa isang trial room, ngunit walang pumasok para tanungin siya. Sa labas, mahinang nag-uusap ang tatlong pulis. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Sa tingin ko kailangan nating maghintay. Paano kung tinawag niya talaga ang isang taong mas makapangyarihan kaysa kay Xia Mingshan? Sumasang-ayon ako. Bagamat si Xia Mingshan ay isang taong may kapangyarihan, talagang hindi siya opisyal sa CTF. Sa oras na iyon, isang medyo may edad na pulis ang lumapit. Nang mapansin niyang nakatayo sa labas ang tatlong batang pulis na nag-uusap, nagbago ang kanyang mukha. Anong ginagawa mo dito sa labas? Pumunta at tanungin ang kriminal ngayon din. Huwag mo siyang bitawan, alang-alang kay Leader Xia. Leader Wang, ang babaeng ito ay mukhang maimpluwensyang. Tumawag lang siya para ilabas siya dito. Gusto naming maghintay hanggang sa dumating ang tao. Magagawa natin ang desisyon ayon sa pagkakakilanlan ng tao, sagot ng isang pulis. Mga ad ng Pub Future. Ang nasa katanghaliang gulang na pulis ay nag-alinlangan sandali, pagkatapos ay nagtanong, hindi ba sinabi sa amin ng babaeng guro na siya ay isang mahirap na ordinaryong babae? Gayunpaman, hinamak niya si Leader Xia. At siya ay sobrang tiwala at agresibo. I don't think that a real poor ordinary girl would do that, sagot ng isa pang pulis. Tama ka. Pagkatapos ay maghintay tayo saglit, utos ni Leader Wang. Gusto niyang pasayahin si Xia Mingshan, pero ayaw din niyang inisin ang isang tao na hindi niya dapat inisin. Maaari siyang mawalan ng trabaho dahil doon. Sa oras na iyon, tumunog ang telepono sa istasyon ng pulisya. Pagkaraan ng ilang segundo, isang policewoman ang lumapit sa kanila at sinabihan si Leader Wang na sagutin ang tawag. Ito ay mula sa direktor ng Public Security Bureau, si Liang Yubo. Nang marinig iyon, nagulat ang lahat. Ang direktor ng Public Security Bureau. Dahil ba sa babaeng estudyante kaya lang sila hinuli? Pakiramdam nila ay may problema sila ngayon. Agad tumakbo si Leader Wang para sagutin ang tawag. Kumusta, Direktor Liang? Ako si Wang Renkang, ang vice leader ng istasyon ng pulisya sa lugar ng Baoshan. Ano ang maitutulong ko? Sa sandaling matapos si Wang Renkang, isang boses ng lalaki ang tumunog na may bahagyang pagkabalisa, kakaaresto mo lang ba sa isang babaeng estudyante na nagngangalang Guning sa 4 na middle school? Nang marinig iyon, alam ni Wang Renkang na maaaring may mali. Bagamat hindi niya alam kung si Guning ba ang babae, sigurado siyang dapat siya iyon, dahil siya lang ang naaresto nila sa 4 na middle school.
Talagang hindi inaasahan ni Wang Renkang na napaka-impluwensya ng babaeng estudyante kaya tinawag siya ng direktor ng personal. Pinunasan ni Wang Renkang ang pawis sa kanyang noo. Medyo nanginginig ang boses niya. Oo, direktor. Kahit bakit mo siya hinuli, bitawan mo siya ngayon din. Maging magalang. Naiintindihan mo ba? Direktang nag-order si Liang Yubo. Sure, sagot ni Wang Renkang. Pakiramdam niya ay maswerte siya na hindi niya inis si Guning dahil lang kay Xia Mingshan. Kung ikukumpara sa utos ni Director Liang, wala lang ang kanilang relasyon. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, nagmamadaling naglakad si Wang Renkang pabalik sa trial room. Tumingin sa kanya ang tatlong batang pulis at nagtanong ng mabuti, Leader Wang, kumusta? Inutusan ng direktor na palayain natin siya ngayon, kahit na bakit natin siya arestuhin. Maging magalang, sagot ni Wang Renkang. Nang marinig iyon, hindi nila napigil ang huminga ng matagal. Bagamat ang tatlong batang pulis ay nakadama ng swerte na hindi nila ginawang marahas si Guning sa kotse, nag-aalala sila sa mga salitang sinabi nila kay Guning. Wala sa mood si Wang Renkang na alalahanin sila ngayon. Pumunta siya sa trial room ng personal para pasayahin si Guning. Sa trial room, nakaupo doon si Guning na nakakaramdam ng pagkabagot. Narinig niya lahat ng pinag-uusapan nila sa labas. Kinailangan niyang aminin na si Leng Xiaoteng ay napaka-impluential kung kahit ang direktor ng Public Security Bureau ay kailangang gumawa ng pabor sa kanya. Kabanata 174. Gaya ng ipinakita nito, hindi simple si Leng Xiaoteng. Sa sandaling pumasok si Wang Renkang sa loob ay ngumiti siya ng nakalulugod. Miss Gu, ikinagagalak kitang makilala. Ako ang vice leader ng police station na ito, si Wang Renkang. I'm so sorry sa mga pinagdaanan mo. Maaari kang umalis ngayon, at mangyaring payagan akong pabalaykan ka sa paaralan. Napakagalang ni Wang Renkang, kaya mabait din siyang tinatrato ni Guning. Ayos lang. Hindi ko kailangan na papasukin mo ako sa paaralan. Hindi rin ako naagrabyado, pero gusto kong matapos ito sa tamang paraan, hindi lang dahil sa kapangyarihan. Pagkatapos, binigyan ni Guning si Wang Renkang ng isang piraso ng papel. Agad itong kinuha ni Wang Renkang. Idinagdag ni Guning, bagaman hindi mo ako tinanong, naisulat ko na ang lahat. Maaari mong tingnan ito. Alam kong hindi ko dapat sila pinalo, pero ginawa ko lang iyon para protektahan ang pinsan ko. Binasa ito ni Wang Renkang. Alam niyang nagsasabi ng totoo si Guning. Mula sa pananaw ng batas, kailangan lang bayaran ni Guning ang administration fee, ngunit ang direktor ay nag-utos na palayain siya, si Wang Renkang ay hindi nang ahas na hayaan si Guning na magbayad ng bayad. Kasabay nito, namangha rin si Wang Renkang na nagawang sipin ni Guning ang isang tao ilang metro ang layo. Napakaganda ng babaeng ito. Ayokong may nambubuli sa pinsan ko simula ngayon, lalo na si Xia Zhaozhao. Mangyaring tawagan ang kanilang prinsipal at hayaan siyang malaman iyon. Nung guro ng No. 4 na middle school, si Xia Zhaozhao alang-alang kay Xia Mingshan. Kung tungkol sa pag-uugali ni Du Haiping, talagang naiintindihan ito ni Wang Renkang. Gagawin niya ang parehong bagay kapag nakaharap sa kapangyarihan. Palagi silang tatayo kasama ang mas makapangyarihan. Tulad ng nangyayari ngayon. Si Guning ang mas maimpluwensyang tao, at natural na gusto nilang pasayahin si Guning. Ang kabanatang ito ay orihinal na ibinahagi sa pamamagitan ng N0V3 Elbijan. Mga ad ng Pub Future. Walang problema, tatawagan ko siya mamaya, sagot ni Wang Renkang. Pagbabantaan niya talaga ang principal. Nako, si Xia Mingshan naman, sana mas marami pa siyang oras sa pagpapaaral sa anak. Ang mga mag-aaral ay dapat na mas tumutok sa pag-aaral. Huwag manakit ng iba dahil sa udyok. Kung maulit ito, hindi ito magtatapos ng kasing dali ng nangyari ngayon, sabi ni Guning. Oo naman, sagot ni Wang Renkang.
Pagkatapos ay umalis si Guning, na sinundan ni Wang Renkang. Nakita niya ang tatlong batang pulis na nagdala sa kanya sa istasyon ng pulis na ito sa sandaling lumabas siya ng trial room. Mukhang nagpanik sila. Sinabi ko naman sa iyo na hindi nasa iyo kung magiging ligtas ako. Mas mabuting sundin mo ang mga alituntunin at mga batas sa susunod na pagkakataon. Kung maulit pa ito, hindi mo kakayanin ang resulta, sabi ni Guning sa kanila bago siya umalis. Hindi siya nananakot sa kanila, ngunit pinaalalahanan lamang sila. Kung ipagpapatuloy nila ang kanilang ginawa, malapit na silang magkaproblema. Nahiya ang mga pulis na iyon, at natuto sila ng leksyon. Nagpapasalamat din sila na hindi sila pinarusahan ni Guning. Miss Gu, 2:10 PM na ngayon. Sa palagay ko kailangan mong dumalo sa iyong mga klase. Mangyaring payagan akong ipadala ka sa iyong paaralan, tanong ni Wang Renkang sa napakagalang na paraan. Salamat na lang. May susando sa akin, malamig na sagot ni Guning, diretsong naglakad palabas ng police station. Isang itim na Land Rover ang huminto sa gilid ng kalsada. Bumaba si Leng Xiaoteng sa driver seat. Nang makitang ligtas si Guning, gumaan ang loob niya. Kahit alam niyang magiging ayos lang siya, nakaramdam siya ng pag-aalala. Naglakad si Guning sa kanya, at agad na pinagbuksan siya ni Leng Xiaoteng ng pinto ng passenger seat. Sa oras na iyon, napansin ni Guning na ang lalaki ay nakasuot ng isang pares ng tsinelas. Medyo nagulat siya. Medyo namula si Leng Xiaoteng na nagpapaliwanag, nagmamadali ako. Mga ad ng pub future. Haha, hindi napigilan ni Guning ang tumawa ng malakas, ngunit naantig siya. Nakalimutan niyang magpalit ng sapatos. Tiyak na sobrang nag-aalala siya. Nakaramdam ng hiya si Leng Xiaoteng, at agad na iniba ang paksa. Ayos ka lang. Ayos lang ako. Tara na. Sumakay si Guning sa kotse. Isinara ni Leng Xiaoteng ang pinto, bumalik sa kanyang driver seat at umalis. Pinagmasdan ni Wang Renkang ang kotse na nawala sa kanyang paningin at sa wakas ay nakarelax. Pagkatapos nito, tinawagan niya sina Xia Mingshan at Do Haiping nang walang antala at sinabi sa kanila ang sinabi sa kanya ni Guning. Parehong nakaramdam ng takot sina Xia Mingshan at Do Haiping. Walang nang ahas na magsalita pa. Tungkol naman sa bayad sa pangangasiwa ng ospital, si Xia Mingshan ang magbabayad nito. Pagkatapos ng lahat, sina Feng Xiaoyu at Zhang Yanlin ay nasaktan dahil kay Xia Zhaozhao. Sinabihan ni Guning si Leng Xiaoteng na ibalik siya sa paaralan. Pagkatapos ay tinawag niya si Jiang Xinyo. Sa kabutihang palad, maayos din si Jiang Xinyo. Binaba ni Guning ang tawag at lumingon kay Leng Xiaoteng. Salamat sa ginawa mo. Ang kasiyahan ko, sabi ni Leng Xiaoteng. Mag-steak tayo mamayang hapon. Wala na akong gana kumain ng seafood. Dahil tinulungan siya ni Leng Xiaoteng, nagpasya siyang tretuhin siya ng mas mabuti. Oo naman. Isang matalinong lalaki tulad ni Leng Xiaoteng, halatang naiintindihan niya kung bakit biglang nagbago ang isip ni Guning. Masaya siya sa puso niya. Habang nasa daan, hindi masyadong nag-uusap ang dalawa. Nagmamadali sila, kaya mabilis na nagmamaneho si Leng Xiaoteng, ngunit tuloy-tuloy. Karaniwan itong tumagal ng 20 minuto, ngunit dumating sila pagkatapos ng 15 minuto. Bumaba si Guning sa kotse, nagpaalam kay Leng Xiaoteng bago siya tumakbo papasok sa kanyang paaralan. Buti na lang at nakabalik siya sa classroom niya on time. Sa oras ng pahinga, tinawagan ni Guning si Guman at sinabi sa kanya na kakain siya ngayong hapon kasama ang kanyang mga kaibigan, at hindi kakain sa bahay. Nang sa wakas ay tapos na ang mga klase sa hapon, sumakay si Guning ng taxi papunta sa isang western restaurant kung saan may reserbasyon si Leng Xiaoteng. Ayaw niyang magdulot ng tsismis, kaya hindi niya pinayagang sunduin siya ni Leng Xiaoteng. Ang takdang oras ay 6:30 ng gabi. Umalis si Guning sa kanyang paaralan noong 5:50 PM, at tumagal ng hindi bababa sa 30 minuto upang makarating sa downtown sa pamamagitan ng taxi. Oras ng pagmamadali ngayon, at kailangan niyang gumugol ng mas maraming oras sa kalsada.
Samantala, mas maagang dumating si Leng Xiaoteng alas 5:30 ng hapon. Nang halos ika-6 ng gabi, nakatanggap si Guning ng mensahe mula kay Leng Xiaoteng. Sabay silang kakain sa No. 520 private room. Kabanata 175. Naunawaan ni Guning kung bakit siya dumating ng napakaaga, ngunit naisip niya na ang numero ng pribadong silid ay nakakatawa. Hindi ito maaaring nagkataon. Siguradong sinasadya niya ito. Nagulat si Guning na napakaromantiko ni Leng Xiaoteng. Talagang sinusubukan ng lalaki ang lahat para makuha ang puso niya. Maswerte si Guning na sumakay ng taxi sa sandaling lumabas siya, at hindi gaanong traffic sa daan. Kaya dumating siya sa restaurant ng 6:40 p.m. Nang dumating ang isang waiter upang salubungin si Guning, mukhang nagulat siya nang marinig na may appointment si Guning sa No. 520 private room. Nagdulot ng sensasyon si Leng Xiaoteng nang dumating siya. Ang kanyang matipunong katawan, mahahabang binti at ang pambihirang gwapong mukha ay mas kaakit-akit kaysa sa isang lalaking idolo o bituin. Inireserba niya ang No. 520 na pribadong silid, at gumawa ng ilan. Mga kaayusan. Halata namang kakain siya ng girlfriend niya. Lahat sila ay naniniwala na ang kanyang kasintahan ay kailangang maging sobrang stunning at sexy, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, may dumating na isang batang dalagita. Ang malabata na babae ay maganda, ngunit napakabata. Parang hindi sila mag-asawa. Iginiya ng waiter si Guning sa No. 520 private room bago siya umalis. Si Guning mismo ang kumatok sa pinto. Pero, saktong itinaas niya ang kanyang kamay, bumukas ang pinto. Narinig ni Leng Xiaoteng ang boses ni Guning, kaya pumunta siya para pagbuksan siya ng pinto. Nagtama ang mga mata niya at walang alam sa kanilang sasabihin. Sa mga oras na iyon, nasa mata lang nila ang isa't isa. Samantala, naisip ni Guning na siya ay umibig. Hindi mahalaga kung ito ay dahil sa kanyang panlabas o panloob, naantig ni Leng Xiaoteng ang kanyang puso. Kahit na, hindi siya pamilyar sa kanya. Ang pangalan lang niya ang alam niya at isa siyang opisyal ng militar, at wala nang iba pa. Hindi man lang sila gaanong nag-uusap. Kahit papaano, nagtiwala siya sa kanya at nadama niyang ligtas siya sa piling niya. Talagang nahulog si Leng Xiaoteng sa naramdaman niya noong kasama niya ito. Hindi niya maiwasang mamis ito, mag-alala sa kanya at maging ang pagkakaroon nito. Mahirap ipaliwanag kung bakit nahulog ang loob mo sa isang partikular na tao, ngunit iyon mismo ang nalaman mong nasa malalim at walang kondisyong pagmamahal sa kanila. Pasok kayo sa loob. Si Leng Xiaoteng ang unang bumalik sa kanyang isipan. Tumabi siya para papasukin si Guning. Mga ad ng pub future. Nang marinig ang boses ni Leng Xiaoteng, sa wakas ay napagtanto ni Guning na nakatayo pa rin siya sa pintuan. Nakaramdam siya ng kaunting hiya, ngunit agad ding kumalma, naglakad papasok. Isang bote lang ng alak na may 2 baso at isang menu sa mesa. Hinayla ni Leng Xiaoteng ang upuan para kay Guning. Pagkatapos niyang maupo, bumalik siya sa kanyang upuan at binigay ang menu kay Guning. Ladies muna. Biglang kumilos si Leng Xiaoteng na parang maginoo at hindi pa rin sanay si Guning. Kinuha niya ang menu at binasa. Sabay-sabay na pinindot ni Leng Xiaoteng ang service bell. Maya-maya pa ay may pumasok na waiter. Nag-order si Guning ng medium well fillet steak na may black pepper sauce. Ganoon din ang ginawa ni Leng Xiaoteng. Pagkatapos ay nag-order si Guning ng fruit pizza at fruit salad. Nang wala na ang waiter, medyo nag-alinlangan si Leng Xiaoteng. Tila may plano siyang gawin, ngunit hindi niya alam kung ito ay isang magandang oras. Anong mali? Tanong ni Guning. Naisip niya si Leng Xiaoteng. Dapat may ibang dapat harapin at kailangang umalis ng mas maaga. May ibibigay ako sa'yo. Kung hindi mo gusto, mangyaring huwag kang magalit, sabi ni Leng Xiaoteng nang may pag-iingat. Hindi inaasahan ni Guning na nag-alinlangan si Leng Xiaoteng dahil lang sa ayaw niyang magalit ito. Siya ay tahimik na nagulat,
ngunit nadama na ito ay kawili-wili din. Hindi siya bata na madaling magalit dahil lang sa nakatanggap siya ng reg-along hindi niya gusto. Nagtataka si Guning kung anong uri ng regalo ang ibibigay sa kanya ni Leng Xiaoteng. Ang kabanatang ito ay orihinal na ibinahagi sa pamamagitan ng N.O.3L sa lungguhit Biin. Oo naman, hindi ako magagalit, sagot ni Guning. Mga ad ng Pub Future. Nakahinga si Leng Xiaoteng. Tumayo siya at naglakad papunta sa likod at inilabas iyon. Gayunpaman, nang makita ni Guning si Leng Xiaoteng na humakbang pabalik sa kanya na may dalang 12-dosenang pulang rosas sa kanyang mga kamay, nakaramdam siya ng halo-halong emosyon. Sa kanyang huling pagkakatawang tao, palaging pinadalhan siya ni Chi Zaiyo ng mga rosas na may mga sweet nothings kapag hinabol siya nito. Fake ang lahat at naramdaman niya lang na nakakadiri at sarcastic iyon. Itinago ni Guning ang kanyang galit kay Chi Zaiyo ngayon, kaya nanatili siyang kalmado. At magiging hindi patas kay Leng Xiaoteng, kung iniisip niya si Chi Zaiyo ngayon. Kaya nakalimutan niya kaagad. Naglakad si Leng Xiaoteng papunta kay Guning. Medyo namula siya. At labis na kinabahan, ngunit sinabi kay Guning ng may katapatan, narinig ko na ang mga babae ay gusto ng mga rosas, ngunit sa palagay ko hindi lahat ng babae ay gusto ng mga rosas. Gusto mo ba? Siyempre, sagot ni Guning. Kinuha niya ang mga rosas palayo kay Leng Xiaoteng. Sa totoo lang, karamihan sa mga babae ay nagustuhan ang mga rosas, lalo na kapag sila ay mula sa isang lalaki na nagustuhan niya. Si Leng Xiaoteng ay natuwa nang makita si Guning na natutuwa. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, muling nabalisa si Leng Xiaoteng. Bumili ako ng 2 movie ticket. Pwede ka bang sumama sa akin manood ng sine? Natulala si Guning sa isang segundo. Mga tiket sa pelikula. Mas nagulat siya ngayon. Tila nagawa nga ni Leng Xiaoteng ang kanyang takdang aralin. Oo naman, sang-ayon ni Guning. Ngayon, si Leng Xiaoteng ay sa wakas ay nakaka-relax. Bakas sa mukha niya ang excitement. Hindi pangkaraniwang bagay na makita ang kasiyahan sa mukha ni Leng Xiaoteng, ngunit ngayon ay para siyang lalaki bago ang babaeng nagustuhan niya. Hindi nagtagal ay nasa mesa na ang fruit salad, steak at pizza. Binuksan ni Leng Xiaoteng ang bote na nagbuhos ng isang baso ng alak para kay Guning at sa kanyang sarili. Bagamat hindi sila gaanong nag-uusap, sabay-sabay silang kumain. Pagkatapos kumain, pumunta ang dalawa sa isang sinehan. Sina Guning at Leng Xiaoteng ay nakakuha ng maraming atensyon, ngunit ang mga tao ay may iba't ibang opinyon sa kanila. Tungkol naman kay Leng Xiaoteng, lahat ay natigilan at halos mapasigaw na parang nakatagpo sila ng isang superstar, ngunit karamihan sa kanila ay naiinggit kay Guning. Kahit maganda siya, bata pa siya at parang estudyante. Hindi niya talaga tugma si Leng Xiaoteng. Ang ilan ay nag-iisip lamang ng gayon sa kanilang sarili, ngunit ang ilan ay nagsabi nito ng malakas. Ang ilan ay nagchichismisan pa kung magkapatid sina Leng Xiaoteng at Guning. Nalungkot si Guning nang marinig iyon. Ganon na ba ako kakulit? Gustong-gusto ni Leng Xiaoteng si Guning at hindi siya papayag na husgahan siya ng iba. Naramdaman din niya na hindi masaya si Guning, kaya't sinulyapan niya ang mga tao sa paligid nila ng malamig na tingin. Walang nang ahas na magsalita muli. Gwapo ang lalaki, pero hindi easygoing. Naantig sa gawin ni Leng Xiaoteng si Guning. Tumigil siya sa kalungkutan noon.